na makapangisda sa kanilang sariling mga teritoryo. Kaya naman maraming mga malalaking fishing company ang humanap ng ibang mapangingisdaan at sa mga lugar nga na kanilang napipili ay halos sinisimot nila at walang itinitirang isda. Grabe naman mga utol, no? Sobra naman. Pero nangyari yan dito sa atin sa Pilipinas at alam ko sa ilang probinsya ay patuloy yan nangyayari. Yung dapat talaga regulated, no? May regulations, yung tamang paghuli lamang, yung bilang ng dami. Kasi mauubos talaga yung mga yan. At saka isipin nyo, dynamite fishing pa ginagamit. Tuloy muna natin. Kaya sila dumayo sa ibang lugar. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Ewan ko, dapat nating ikatawa to mga Pinoy, mga utol. Dahil palagay ko it's time din na makatikim ang mga Chinese, yung mga nambubuli sa atin, hindi yung kabuuan ng Chinese community. Okay, yung mga Chinese na nambubuli sa atin, makatikim din sila ng sarili nilang ginagawa. Okay? Kumbaga, taste your own medicine. Dahil ito mga utol, Ecuador, US, Canada, Italy, Korea at Spain sabay-sabay na pinarusahan ang mga mangingisdang Chinese. Mga illegal fishing sigurado ito dahil syempre paparusahan ba naman itong mga to kung hindi ito illegal na nangingisda sa kanilang mga teritoryo. Tayo nga sa kanilang binubuli at tinataboy sa mismong teritoryo natin yung mga mangingisda natin. Sila puro illegal na nangingisda sa ibang lugar. Okay? Mula to sa Kasaysayang Pinoy, paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Game na, alamin na natin to. At kamakailan lamang ay nag-anunsyo ang Navy ng bansang Ecuador tungkol sa gagawin nilang pagprotekta sa Galapagos Island mula sa mga illegal na Chinese fishing vessels. Mula noong 23 ng Hunyo ng kasalukuyang taon, ang Ecuadorian Navy, katuwang ang mga bansang Estados Unidos, Canada, South Korea, Italy, Peru, Spain at Colombia ay naglunsad ng matinding drill o pagsasanay ng 16 na araw upang kanilang preparasyon para harangin ang mga fishing boats na mga illegal at bully na mangingisdang Chinese. Kumbaga mga utol, talamak na talaga ang illegal fishing sa mga lugar na yan. Kaya sila nagbuo na ng task force para pigilan tong mga to. 'Di ba? Kung napanood niyo yung isang na feature ko, yung isang illegal fishing vessel na nasa Argentina, pinaputukan talaga ng Argentine Coast Guard yung mga Chinese vessel na illegal na nangingisda sa kanilang mga teritoryo. Dapat naman talaga para hindi ulitin o ikulong yung mga tripulante. Hulihin yung barko at ikulong. Okay? Yung mga tauhan, yung mga crew. Tuloy muna natin. Ang Galapagos Island na isang UNESCO World Heritage Site ay mayaman sa mga pinakanatatanging mga species sa mundo. Ang 70,000 kilometrong kwadrado nitong marine reserve ay pugad ng mga whale at shark breeding. Subalit sa mga nakalipas na dekada, ang bahaging ito ng karagatan ay tila pinagpiestahan ng mga Chinese fishing boats at pinagmukha nila ang lugar na isang shark slaughterhouse. Grabe, no? Noon lamang Agosto ng taong 2020, ang gobyerno ng Ecuador ay nakakita ng mga nasa 300 mga Chinese fishing vessels na nanghuhuli ng isda sa kanilang EEZ o Exclusive Economic Zone. Grabe naman pala talaga mga utol. Parang ginagawa na nila doon talaga sila nanguhuli ng mga isda. Okay, 300 na fishing vessel, Chinese fishing vessel ang namamalakaya o nangingisda sa loob ng kanilang Exclusive Economic Zone. Isang na yun no? Dapat ang tada rin na paghuhulihin dapat sila talaga. Okay? So kaya naman pala nagbuo ng ganong grupo. Okay, tuloy muna natin. Pinatay pa ng mga ito ang kanilang mga radar upang hindi sila ma-detect at nang kumprontahin sila ng mga otoridad ay agad na umatake ang mga ito. Noong taong 2022, isang barko ng Amerika ang inatake ng mga ito sa parehong lugar bago pa man sila tumakas. Mahahalata na ang mga mangisdang ito ay pinadala ng mga malalaking fishing company sa China upang punteriyahin ang shark sa bahaging iyon ng karagatan ng Ecuador. Ang shark fins kasi ay naibebenta nila ng nasa mahal na presyo sa international market.
Grabe. Noong taong 2017, isang fishing vessel ng China ang hinuli na may dalang nasa 6,000 mga patay na pating at wala ng fins ang mga ito. Sa kabila nito ay hindi pa din napigilan ng mga mangingisdang Chinese at dinahilan pa na ang kanilang mga bangka ay hindi kayang humuli ng ganoon karaming mga pating. Subalit matibay ang ebidensya laban sa kanila. 600 mga hammerhead sharks, mahigit sa 4,000 mga silky sharks, mahigit sa 600 mga treasure sharks at mahigit sa 200 mga big eye treasure sharks ang nakuha ng mga otoridad sa kanilang barko. Kaya naman hindi nila may kakaila ang kanilang ginawa. Ang mga tauhan ng malupit noon, tinatanggi pa, no? Nahuli na nga sa kanila. Di ba? Etong mga sharks na to, yung mga uri ng isda na yan, pinoprotektahan yan. Alam ko sa Europe at sa United States. Pero dito sa Pilipinas, kumbaga, pinababayaan din Kulang pa rin tayo sa regulation kung paano, kung ilan ang dapat hulihin. Pero kasi yung mga napapanood ko, meron talagang sapat lang na bilang ng dapat hulihin. Okay? Ganun ang ginagawa ng kanilang gobyerno na maprotektahan din yung kanilang maritime resources. Okay? Etong ginagawang illegal fishing ng China sa kanilang lugar, dyan sa Ecuador at sa US, talamak. Okay? So sobra yung ginagawa nila bukod pa sa illegal. Dahil may regulation nga yan mga yan. Okay, tuloy muna natin mga utol. So dapat lamang ng naturang fishing vessel ay nahatulan ng 3 taong pagkakabilanggo habang ang may-ari naman ito ay pinagbayad ng nasa 6 na milyong dolyar. Hindi na lamang ang bansang Ecuador ang pineperwisyo ng mga mangisdang ito, kundi ang buong South America Maritime Region. Kada taon, nasa 400 mga illegal na Chinese fishing boats ang mga nag-ooperate sa South Pacific at sa Southwest Atlantic na nagdudulot ng pagka-stress ng mga maritime mammals malapit sa Argentina at Chile. Noong taong 2017, pinalubog ng bansang Argentina ang isang Chinese squid fishing boat, subalit nagpatuloy pa rin ang mga ito. Noong taong 2022, napag-alaman na halos 80% ng mga nahuhuling isda malapit sa bansang Ecuador, Peru at Argentina ang nakukuha ng mga Chinese. Grabe, no? Dahil dito, nakipagtulungan ng US Force sa mga otoridad ng Argentina upang maglunsad ng military actions laban sa mga kawatan ng karagatan. Pero bakit nga ba sa karagatan ng ibang bansa nangingisda ang mga Chinese? Ito'y dahil sa mga nakalipas na mga dekada, ang mga mangingisdang Chinese ay umimbento ng fish bomb na sila lamang ang gumawa. Ang bawat pagsabog ng mga ito ay nagdudulot ng pagkamatay kahit pa mga maliliit na isda, kaya wala na halos isda sa kanilang katubigan na sumira din sa mga natural habitat ng mga isda. Butya, grabe, dynamite fishing pa pala yung ginagawa, no? No wonder, mauubos yung isda sa kanilang mga katubigan, sa kanilang teritoryo dyan sa China. So ang tendency ng mga mangingisda para makakuha ng maraming isda ay pumunta sa teritoryo na may teritoryo, at this time dito sa North America, mga utol. At napakarami ng mga pangyayari na nahuhuli itong mga to. Illegal fishing sila, dadayo sila sa ibang katubigan at doon sila mangingisda. Ang masakit, dynamite fishing pa. Yung pag dynamite fishing, mga utol, nakakasira yan ng corals, yung tirahan ng mga isda. Nawawasak, syempre mawawala yung mga isda, nawala ng tirahan Diba ginawa nila yan dito sa atin sa Pilipinas, dito sa West Philippine Sea? Dinurog nila, kinukuha nila o inuubos nila yung mga corals natin. Malamang pwedeng ganun no? Kinukuha nila tapos dadali nila sa kanila sa China. Doon nila ihuhulog sa kanilang mga teritoryo. Diba naubos yung ilang mga coral reef natin doon sa West Philippine Sea? Ito lamang yan. Nabalita yan mga utol nung tiningnan ng ating mga maritime experts, diba? Ng mga scientists na durug-durug na yung mga corals, wala na, halos wala na natira. So, mawawalan tayo ng mga isda. So, kaya itong mga fishing vessels nila illegal na namamalakaya sa ibang teritoryo. At dapat yan ay pigilan, mga utol. Okay? Tuloy muna natin. Siyempre, sinong matutuwa na ganyan ginagawa sa teritoryo ninyo, di ba? Gumagamit din sila ng lambat na kinukuha kahit pa ang mga pinakamaliliit na isda at hipon, kaya wala ding natitirang isda na dapat sana ay lalaki pa. Dahil na din sa kanilang kagagawan, mismong gobyerno ng China ang nagban ng pangisda sa kanilang mga coastal areas at nagpatupad ng maraming mga alituntunin sa pangisda sa kanilang karagatan. Mga alituntunin na mas lalo pang nagpahirap sa mga Chinese fishermen na makapangisda sa kanilang sariling mga teritoryo. Kaya naman maraming mga malalaking fishing company ang humanap ng ibang mapangingisdaan, at sa mga lugar nga na kanilang napipili ay halos sinisimot nila at walang itinitirang isda.
Grabe naman mga utol, no? Sobra naman. Pero nangyari yan dito sa atin sa Pilipinas at alam ko sa ilang probinsya ay patuloy yan nangyayari. Yung dapat talaga regulated, no? May regulations, yung tamang paghuli lamang, yung bilang ng dami. Kasi mauubos talaga yung mga yan. At saka isipin yun, dynamite fishing pa ginagamit. Tuloy muna natin. Kaya sila dumayo sa ibang lugar. Sa Southwestern Indian Ocean ay talamak na din ng mga mangisdang Chinese. Noong taong 2023, nasa mahigit 100 mga Chinese fishing vessels ang binigyan ng otorisasyon na makapag-operate doon. Subalit ang kalahati pala sa mga vessels na ito ay palihim na nangingisda sa mga lugar na ipinagbabawal mangisda na sila ding sumisira sa iba pang mga marine life. Grabe. Sa isang interview, nasa 44 na mga mangisda mula sa Pilipinas at Indonesia ang nakakita umano ng mga Chinese fisherman na nakakapag-produce ng nasa 30 mga shark fin sa loob lamang ng isang gabing pangisda. Grabe, Itinatago umano nila ito sa mga taguan na hindi makikita ng mga otoridad. Bukod sa mga pating, hinuhuli din ng mga Chinese ang mga dolphins, sea turtles, killer whales at manta rays na kanilang itinatago at hindi ipinapahalata sa mga otoridad. Totoo lang, bawal na hulihin yata yan kung hindi ako nagkakamali sa maraming mga bansa. Okay, yung mga isdang nabanggit. Ibinibenta umano nila ang mga ngipin ng mga ito at ipinagpapalit ng alak sa ibang mga bangka habang ang ilan sa mga ito ay kinakain nila. Pati killer whale. Mula naman noong taong 2018 hanggang 2022, ang China at ang Hong Kong ay nag-import ng nasa 12 tonelada ng mga sea cucumbers na may halagang nasa mahigit kumulang $300 milyong na kanila ding hinuli sa karagatan ng ibang mga bansa. Isa na nga sa mga ito ay ang bansang Madagascar. Kaya naman ang mga sea cucumbers sa bansang ito ay halos maubos na dahil sa illegal na pangunguha ng mga mangisdang Chinese. Nagpatupad ng mga batas na i-ban ang pag-harvest ng mga sea cucumbers, subalit dahil sa koneksyon ng mga ilang mga nasa gobyerno sa mga mangisdang Chinese ay hindi din naman naging epektibo ang nasabing batas. Nagpatuloy pa rin ang ginagawang pangunguha ng mga sea cucumbers dahil na din sa mga koneksyon ng mga Chinese fishermen sa mga opisyal ng bansa. Nitong taon lamang, nahuli ng mga otoridad ng Madagascar ang maraming mga Chinese fleet na illegal na nangunguha ng mga sea cucumbers sa kanilang Exclusive Economic Zone o EEZ. Ayon sa mga tauhan na nagtatrabaho sa mga barkong pangisda ng mga Chinese, grabe umano kung mangisda ang mga Chinese kahit pa sa mga marine protected areas at mga coastal zones na dapat ay para lamang sa mga lokal na mangisda. Kahit alam nila na illegal ang ginagawa nilang ito, mismong ang kapitan umano ng barko ang naguutos sa kanyang mga tauhan na mangisda maging sa mga ipinagbabawal na lugar na mapangisdaan. Grabe, no? Madalas pa na nangingisda sila ng nakapatay ang mga ilaw tuwing gabi upang hindi sila makita ng mga kinuukulan. Gaya na lamang ng kanilang ginagawa sa Mozambique na kung saan noong taong 2023 sa mga lugar kung saan sila nangingisda ng iligal ay nasira ang mga corals at ilan pang mga marine life. Ayon sa Mozambique Resources and Management Law, naglaan sila ng mga sukat ng lambat na maaari lamang gamiting pangisda sa kanilang mga karagatan. Subalit ang mga mangisdang Chinese na illegal na nangingisda sa kanilang karagatan ay gumagamit ng mas maliliit na mga lambat na palihim nilang itinatago sa ibang mga lambat na angkop lamang gamitin para mangisda. Kahit ano. Ayan mga utol, no? Yung wala silang pakialam, no? Kahit may regulation. Kasi illegal na nga yung ginagawa nila. Masakit nito, sinisira pa nila yung mga corals, tas gumagamit sila ng maliliit na lambat. Ibig sabihin, makakahuli sila ng maliliit na isda na hindi pa dapat hulihin. Na may tsansa pang magsilakihan. Diba? Tsaka sobra-sobra yung hinuhuli nila at masakit nito sa ibang teritoryo na dapat ay napapakinabangan ng mga lokal na mga taga-ron. Okay? Yang nangyayari yan din sa atin, no, sa Pilipinas. Pero tayo, may mga Pinoy rin tayo dumadayo talaga sa ibang, sa pagkakaalam ko may ganun. Pero itong mga to, sobrang talamak naman yung ginagawa nila, di ba? Grabe. Dapat lamang tong paghuhulihin. Dapat malaki yung fine. Okay? Tapos mahaba yung taon ng pagkakakulong para madala. Di ba? Nang sukat umano ng isda hindi nila pinapatawad. Maging ang mga maliliit ay kinukuha na din nila habang ang mga malalaking isda naman ay kanilang ini-export. Isa pang crew ang napaamin nila na ang mga nets na kadalasang ginagamit ng mga Chinese fishermen ay sobrang pipino na lamang ng mga butas na kayang sakupin maging ang mga maliliit na itlog ng mga isda. Dilis na lang, no?
Noong taong 2018, ang gobyerno naman ng Tanzania ay nagsagawa ng mga inspeksyon sa mga barkong pangisda ng China na nasa kanilang mga teritoryo. Sa 20 mga vessels na kanilang ininspeksyon, 13 sa mga ito ay mabilis na tumakas dahil napag-alamang may mga karga itong mga patay na pating at shark fins. Subalit para naman sa mga mangisdang Chinese, parusa umano ang kanilang nararanasan sa tuwing sila ay papalaot. Bukod sa mayat maya ay sinusundan at hinahabol sila ng mga otoridad ng kung anumang bansa, madalas ay natutulog sila sa mga mas sikip at maruming higaan sa loob mismo ng bangka. Kasabay Paano hindi hahabulin? Illegal yung kanilang ginagawa. Di doon sila mamalakaya o mangisda sa kanilang mga teritoryo. Illegal yung ginagawa nyo eh. Natural habulin kayo ng otoridad ng bansa kung saan man nandun kayo, di ba? pa nito, madalas ay tinitipid pa umano ang mga ito sa pagkain at tubig na pangunahing kailangan ng mangingisda. Ayon sa mga in-interview mga dating nangingisda para sa China, ang kanilang naging buhay umano ay miserable at parusa. Ngayon bumalik naman tayo sa mga barko na ininspeksyon ng gobyerno ng Tanzania na dahil sa napag-alaman nila ang mga illegal na aktibidades na mga ito, pinagmulta ang bawat bangka ng nasa mahigit kumulang 400,000 dolyar bilang kabayaran sa pinsalang idinulot sa teritoryo ng Tanzania at sa mga nahuli nilang mga isda. Pero ilang buwan lamang ang lumipas, ang mga barko at bangka mula sa parehong fishing company sa China ay nagbalik din sa teritoryo ng Tanzania upang mangisdang muli. Ang sinasabing bayad noon ng bawat barko sa gobyerno ng Tanzania ay naging malabo din kung may nangyari nga ba talagang bayaran o baka pinalabas lamang nila ito dahil na pwedeng nabayaran yung mga otoridad, no. Yun rin, corruption din ang dahilan kung bakit nagagawa nitong mga to ang lalakas ng loob mga pangisda sa hindi nila teritoryo. Pero kung talagang hihigpitan, madadala yung mga kumpanya nito. Kung huhulihin, ikukulong, tapos yung mga barko hindi pa kakawalan, di ba? Yung i-junk yung barko, pasasabugin kagaya ng ginagawa sa Indonesia, pinapasabog yung mga illegal na barko, di ba? Pinapasabog doon, mga utol, pinapakita nila sa media. Tuloy na muna natin. Nakapagtataka na muli silang babalik sa lugar upang mangisda na parang wala man lang nangyari. Tila ito'y dahil na naman sa mga koneksyon sa mga nakaupong opisyal ng pamahalaan ng Tanzania, kaya wala din naman silang nagawa at nagpatuloy pa din ang illegal na gawain ng mga mangisdang Chinese. Grabe. Ito din ang nangyari sa bansang Mozambique na kung saan dahil sa pera at kapangyarihan, napabalita na ang anak ng Pangulo ng Mozambique ay nagtayo ng isang kumpanya at nakakuha ng lisensya upang legal na makapangisda sa kanilang teritoryo. Subalit hindi nagtagal, ang lisensyang ito ay nailipat din sa isang Chinese fisheries company. Grabe, no? Pero matapos makuha ng kumpanyang ito ang lisensya upang makapangisda, muli na namang inilipat ang lisensya nito sa isa na namang Chinese fishing company na silang tuluyang nakapangisda sa katubigan ng Mozambique. Pero muli, nangisda ang mga ito maging sa mga lugar na ipinagbabawal manghuli ng kahit anong klaseng marine life. At dahil sa may lisensya sila mula mismo sa gobyerno, walang nagawa ang ilang mga lokal na mangisda kundi ang tanggapin ang katotohanan na malapit ng matapos ang kanilang kabuhayan habang ang kanilang sariling gobyerno ay binubusalan ng pera at nagbubulag-bulagan. Sa kabuuan, ang mga nasa mahigit sa 6,000 mga Chinese fishing vessels ay halos doble ang dami kaysa sa global competitor nito. Grabe, madalas sa kanilang huli ay dinadala nila sa mga developed countries tulad na lamang ng mga nasa Europa, North America at East Asia. Sa Europa, karamihan sa mga isdang ibinebenta sa kanilang mga dry supermarket ay nagmumula sa bansang China. Ito din ang nangyayari sa bansang Estados Unidos na kung saan ang mga kilala at naglalakihang mga supermarket sa bansa ay nagbebenta ng isda mula sa bansang China. Kadalasang ginagawa din ang ilang klase ng isda sa Amerika bilang cat at dog foods. Sa bansang South Korea at Japan naman, ang isdang ginagamit sa kanilang sashimi ay kadalasang isdang ini-import nila mula pa rin sa bansang China tulad na lamang ng mga salmon, tuna at shark's fin. Masakit yan mga utol, yung binibili, yung ini-import natin, yung ini-export, ini-import nila na mga isda ay galing rin sa katubigan nila. No? Yun ang matindi dyan sa ginagawa ng China. Ang matindi dyan mga utol, hindi na mapigilan dahil nga sa korupsyon. Okay? Nababayaran yung gobyerno kaya patuloy yung illegal fishing. So hindi yan matitigil hanggat hindi, sa atin nga nangyayari yan eh. Diba? So anong masasabi nyo dyan mga utol? So pa-comment na lang ang inyong opinion ha. Tuloy muna natin.
Nangangahulugan lamang ito na kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng China at maraming mga bansa dahil sa ginagawa nilang mga illegal na panguhuli ng yamang dagat, malaki ang magiging epekto nito sa pangdaigdigang merkado at maraming mga negosyante at namumuhunan ng malulugi. Kontrolado halos ng China ang fishing industry sa mundo, kaya di naman walang magawa ang ibang mga bansa, partikular na ang mga negosyante, kundi ang tangkilikin nila ang mga produktong ninakaw din naman mula sa kanila. Yun ang totoo, no? Ninakaw nga, yun nga yung sinasabi ko. Galing sa inyo, binibili nyo sa mga Chinese, okay? Pero dahil yun sa kapabayaan ng gobyerno ng mga bansang ito. Okay, at tama lamang na mas protektahan pa kasi talamak sobra-sobra pati yung hinuhuli nila. Anyway, mga utol, maraming salamat kay Kasaysayang Pinoy. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of The Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa wala sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless, at saludo po ako sa inyo lahat. Huwag niyo kakalimutang mag-komento at paki-follow kami sa Facebook. Alamin natin PH. Okay, maraming salamat po.